Ninyo ang Panginoon. Ang patuloy natin paninilay sa dakilang kapistahan ng kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. Sa mga nakalipas na araw, ating pinagnilayan ang liwanag na naway tumanglaw sa atin. At tayo nawa ay gabayan ng katotohanan. At kahapon, ang halimbawa ang pinakita ni San Jose. Ngayon naman ay si Zacarias at si Elizabeth. Bahagi yun na nagpapaalala sa atin ng tatlong mahalagang bagay. Medyo mahaba po yung ating ebanghelyo sa araw na ito. Pero hayaan niyo po na bigyan natin ng pagninilay ang mga paanyaya na pinahayag ko ng ating mga pagbasa. Tatlo. Una ay ang regalo ng buhay. Kahapon noong December 18, sa karangalan din ng mahal na Birhen ng Dilaog, tayo ay nagpaspas sa mga gustong magkaanak at mga buntis. Napakahalaga yung buhay ng tao. At binigyan ito ng pagkapahalaga lalong-lalo na sa istorya na pinamanig sa atin. Mula sa aklat ng Upo, kay Manoah at sa kanyang asawa. Hindi ko pinangalanan yung asawa at nanay ni Samson. Pero hindi po, hindi magkaroon ng anak. At si Elizabeth at si Zacarias. Makita natin alin yung kahalagahan ng anak. Para po sa mga Israelita, napakahalaga ang anak. Hindi naman siguro sapagkat maliit ang kanilang populasyon. Sila lamang po ay 10 million. Mga Israelita ngayon, tayo, ilan tayo? 120 million. So, pero nawa, kuminsan kasi kapag may anak, anong sabi, pabigat, mahirap ngayon na magkaroon ng anak. Para po sa ating pananampalataya, maliwanag na alin. Makita natin na ang buhay ng tao ay alin. Ay isang biyaya ng Diyos. Isang himala. So, ang ikaw, ako, ay isang milagro ng Diyos. Physically, scientifically, tayong lahat ay milagro ng Diyos. Napakahalaga ang bawat buhay ng tao. Kaya pahalagahan natin. Hindi lang mo si Samson at saka si Juan Bautista kasi hindi magkaanak yung kanilang mga magulang. Sana tayo na binigyan ng pagkakataon, sana huwag natin iwaksi ang isang biyaya na ipinagkaloob ng Diyos sa bawat buhay na ipinagkaloob ng buong likapal. Pahalagahan natin ang bawat buhay na ibinigay sa atin ng Diyos. At yun, ang huwag natin kalimutan. Ako ay isang milagro ng Diyos. Pahalagahan natin ang bawat buhay na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Kaya nga, bahagi na kung saan ang simbahan ay patuloy na nangangalaga at dumidepensa sa biyaya ng buhay. Kaya hanggang ngayon, maaaring hindi maintindihan ng tao kung bakit binibigyan ng simbahan. Ayaw natin kahit na yung death penalty. Bakit? Bawat buhay ay
isang milagro ng Diyos. No? Hindi pwede at walang sino man ang pwedeng kumitil yan. Bahagi yun. Ikapos yan. Pero huwag mong sirahin ang bawat biyaya. Kasi bakit? Ikaw at ako ay milagro ng Diyos. Pangalawa, makita natin na katulad ni Samson at ni Juan Bautista. Kumisa na nakita natin dito ay yung dietary regimen. Ano yun? Yung huwag kang iinom ng nakaglasing na alak, huwag kang kakain ng ipinagbabawal. Sa lumang tipan, maraming bawal ay kainin. No? Pero bahagi yun natin, itong dietary regimen is more para ipakita natin, itong taong ito ay itinalaga ng Diyos. Pero hindi lang si Samson alam natin na rin, yan ay lumaban sa mga Pilisteo. No? Sino ba yung present day Pilisteo? Yung Philistines, yung present day Palestine. So bahagi yan. Well, yung problema ngayon ng mga Israelita, no? Sa Palestine, well, ibang klase yung ganito sabihin. Yun, the same person, the same kind of people. Eh sino na ang si Juan Bautista naman? Tagapanguna ni Jesucristo. Pero katulad din po ng ipinamanik natin kahapon, sa pagdinilay natin kay San Jose, katulad ni San Jose alin, tayo ay may misyon sa daigdig na ito. Bawat isa sa atin ay may misyon sa daigdig na ito. Sabi ngayon makita natin yung purpose-driven life. Isang libro yun. Kung sakali mabasa ninyo, pwede nyo. Pero yung sabihin nila, bawat isa sa atin ay hindi lang basta binuhay, pero may purpose tayo. No? Bahagi yun. Kaya, mahalagang makitanong natin, Lord, ano yung purpose ko sa daigdig na ito? Sa kanya natin itanong kasi siya may bigla sa atin. Ano ba yung gusto ng Diyos? Kaya nga sabi ko nga kahapon kapag alam natin na tayo ay gumaganap sa ngayon sa kalooban ng Diyos, sigurado magkakaroon tayo ng buhay na ganap at kasiyasiya. Pangatlo, pagdududa. Si Zacarias nagduda. Kahit na si Zacarias at si Elizabeth, ay dinulan ko, pinayag mismo sa atin sa Ebanghelyo ngayon sa araw ng ito, mga taong matuwid, sumusunod sa kalooban ng Diyos. Pero nakita natin si Zacarias nagduda. Bilang tao, dumarating sa atin yung pagdududa. Wala namang taong hindi nagduda. Bahagi yun. Pero makita natin na yung karanasan ng pagdududa ni Zacarias ay magkaroon din ng aral sa atin. Ano yung ibig sabihin? Normal sa tao na magduda, pero anong panyayin ang kung may kapal? Do not remain in doubt. Huwag kang manatili sa iyong pagdududa. Gumawa ka ng paraan para maalis yung pagdududa. Ano yung kinakailangan mong gagawin para maalis ang pagdududa? Magkatrabaho ka. Isiguraduhin mo kung ano ba talaga ito. Pero habang hindi nagdududa, do not act. Do not act in doubt. Bahagi yun. Kasi bakit? Nagdududa ka pa lang eh. Anong gagawin mo yun kung hindi ka gaganaw? Ibig sabihin, respect the status quo. Kaya nga nakita ko natin na si Zacarias nang siya nagduda, ano nangyari sa kanya? Siya naging pipi at pigi. Bahagi yun, para may pakita sa kanya ng Diyos na rin, na ito talaga yung kalooban ng Diyos.
Pero sabi nga natin, nirespeto niya yung status quo. Ano sabi niya? Tinapos niya ang kanyang term sa paglilingkod sa templo ng Jerusalem. Ano? Kasi hindi lang isang araw yun. It could be isang linggo o isang buwan. At saka siya lamang umuwi sa kanila. So, kapag in doubt, do not act. Respect the status quo. At kung sakali talagang napatunayan mo na tama yung pagdududa mo, kung mali yung pagdududa mo, tsaka nga kumilos. Bahagi ko yun. Sometimes it will take time para kung kay Zacarias, 9 na buwan. Kasi 9 na buwan na ang 9 na buwan sapagkat bago lumabas si San Juan Bautista. Ngayong panahon na ito, mayroon na tayong advanced technology. Ay malalaman na agad kung talaga bagang buntis si Elizabeth o hindi. Kaya lang, sabi nga natin, tayo ay 2,000 years after. Pero nung panahon ni Zacarias, para malaman talaga na buntis si Elizabeth at ang kanyang dinadala, ay talagang tao, 9 na buwan. Sapagkat hindi pa naman uso noon ng pregnancy test, hindi kaya ay yung scanning, nung unay kinakailang ilabas mo mismo yung bata. Pero yun, sometimes it will take time. Pero kapag napatunayan, dahil na kailangan natin, kasi kung minsan ang problema natin ay indecisiveness. Hindi tayo makapag-desisyon. Bakit hindi tayo makapag-desisyon? Hindi tayo kumikilos para alisin yung ating uri ng pagdududa. Kinakailangan i-clarify natin yung issue o yung mga bagay na nasa harapan natin. Kasi kung minsan, ang problema na raw sa kalimitan natin, hindi yung maling desisyon. Kalimitan daw yan hindi tayo nagdidesisyon. Kaya, natatapos yung problema, hindi tayo nakapag-desisyon. Ang pananampalataya natin ay isang desisyon. Hindi ba pwedeng sabihin mo na ito lang ang nangyari? Hindi. We have to decide and we have to act according to that decision na nakabase sa katotohanan. Or else, mapag-iiwanan tayo, lalong-lalo na ngayong kapanahonan na ito. Gamitin natin ang makabagong teknolohiya para alisin natin ang anumang uri ng pagdududa. Maging yan man sa pagpag-ugnayan natin sa kapwa-tao, sa mga magulang natin, sa asawa ninyo, sa kaibigan ninyo, sa trabaho ninyo, sa lipunang ginagalawa ninyo. Kasi napakahalaga natin ang pagkilos natin na walang kaduda-duda. Bahagi yun na kung sana'y makita ko natin. Hindi naman sinasabi ng Diyos natin na hindi tayo pwedeng magduda. Tao tayo nagdududa tayo. Pero huwag kang manatili sa pagdududa. Gumawa ka ng pagkilos para malaman mo kung ang pagdududa mo ay tama o mali. Kaya pagkatapos ng 9 na buwan, anong nakita mo natin? Anong sabi ni Zacarias sa susunod ng mga ebanghelyo? Juan ang kanyang pangalan. Yun ay binigay ni Zacarias sang-ayon sa ibinahagi ni Anghel Gabriel sa ebanghelyo ngayon sa araw na ito. Sa itong tatlong ito, ang bawat buhay ay isang milagro ng Diyos.
ako ay isang milagro ng Diyos. Pangalawa, ang buhay natin ay mayroong dahilan na itinalaga ng Diyos. Katulad ng kay Samson at kay San Juan Bautista. Tanong natin sa Diyos, ano ba yung buhay natin para sa daigdig na ito? At gawin natin ang lahat para ito ay tunay na magkaroon ng kaganapan. Pangatlo, sa gitna ng marami nating pagdududa, hiningin natin sa buong may kapal na tulungan tayo na hanapin ang katiyakan sa gitna ng maraming pag-aalinlangan.